Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. For this video mga kapatid, ito po, kung nakikita nyo sa likod, ipapakita ko po sa inyo ang isang klase na naman ng pambot. Yung step by step na ibinigay at ipinakita ko po sa inyo, gawa po yun sa kasko. At kung nakuha nyo po ang prinsipyo nun, kaunti lang po ang pinagkaiba sa bangkang ito. Ito po, ipapakita ko po sa inyo nang sa ganon, may kaunting idea kayo at sana yung mga nais gumawa ay makapagawa na. Ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! At sa ngayon mga kapatid, kung nakikita nyo yung ginagawa ni Papa, yan po ang aktual na pagkabit ng batsula. At katulad lang ito nung step by step na ipinakita ko sa inyo mga kapatid. Ngunit ang pinagkaiba lang dito, instead na kasko ang gamitin, yan kung nakikita nyo, marin po yan. Yan, ito plywood lang po yan na marin. At nagkataon lang na ginamit na ito sa barko, kaya nilagyan ng fiber. Yan. Ngunit ang iba talaga niyan, wala pong fiber, kumbaga solid na marin lang. Babatakan lang ng epoxy. Ito po mga kapatid, ang ginagawa lang pag plywood, ang ginagawang kasko o sahig sa ilalim, dinudugtungan lang po ng kahoy. Yan. Para dugtungan rin ng pamaong. Kung gusto nyo makita at malaman kung paano ang pagdugtong ng pamaong, balikan nyo lang po doon sa aking ginawang video na paano gumawa ng pambot o how to make a pambot. Yan. Kagaya rin doon ang prinsipyo. Yan. Yung ginawang sigay, yung pagdugtong ng kasko. Kumbaga para po siyang kasko mga kapatid. Yan. Kasi dinugtong po yan sa plywood. Yan. At ang kaibahan lang dito sa plywood, mayroon pong 2x2 na inilagay diyan. Para yung plywood ibabaon dito sa 2x2 at itong parka, itong plywood na ito, o bungbong, o dingding, ay mabaon rin dito sa 2x2. Kumbaga ito na pong 2x2 ang nagbibigay tibay. Para diyan din ibaon itong mga tuktok. Yan, tuktok po ito ha. At itong batsula. Yan. Ilalagay na po nila yung batsula. Yan po ang aktual na paglalagay ng batsula mga kapatid. Para unti-unting babaluktot ang kahoy. O siya kay tawagan na nga pagkuhanin nyo pa, paghugot pa. Galing sa piso. Galing, yun. Sa Bisaya na term mga kapatid, ginaling. So kay gigaling mo pag ka nang galing sa bugas. Sa term sa Bisaya mga kapatid yan, gigaling sa pisi o sa lubid. Kumbaga ang prinsipyo niyan mga kapatid, yung lubid na yan, kumbaga mahigpit para lalong babaon o babaluktot yung kahoy. Kapag iikutin ito, itong hawak-hawak ni Yuyo, yung kahoy na nasa itaas, kusa po siyang babaluktot. At sa ngayon, nahirapan lang si Papa na ipasok yung wala na kasud sa kanal pa. Ang plywood o kasud sa kanal. O kana. Ayun. Ayan. Lusot pakit nila. Kanang nasanga di kanang lusot na ini pakit. Murag kuan ra pa. Barog ra kayo, ipaslanting gamay. Dili humok muli kay kahoy ayo. Diman. Agoy. Lapos lagi.
Ito na. Sabi ko ano po? Iya, isa pa. Balik pa. Usba pa. Lapos siya pa na ba? Gumayang ako ano yun, no? Uno midyan, tanong siya yun? Dos. Dos na, marag ko ano? Dos? Ayaw na, araw na sa stick na. Yan po mga kapatid, kung napapansin nyo o nakita nyo, kung tingnan dito sa labas, para lang po siyang kasko ang ginamit dahil po yan sa idinugtong sa plywood. Yan. Kumbaga yung 2x2 at saka plywood idinugtong lang sa kahoy para yung pamaong ay titibay. At siya nga pala mga kapatid, pag plywood po ang ginamit sa dito sa ilalim, sahig sa ilalim, kung hindi kasko, ang plywood kasi, di ba, kung nakikita natin plain po yun, didikit po yun dito, hindi po kagaya nito, wala pong clearance. Yan, wala pong clearance, pero ito kung nakikita nyo may clearance po siya kasi ginamit po kasi ang plywood na ito sa barko, sa panghaw raw ng barko, kaya para po siyang pabilog, kaya nag-curve po siya ganun. Yan, may curve po, kumbaga may daanan na po yung tubig. Pero kapag plywood po ang ginamit, lalagyan na po ito ng butas dito mga kapatid. Yan, bubutasan na po ang kahoy na ito para yung tubig ay tatago sa kabila. Ayan po. At ito naman mga kapatid, andito naman ako, malapit lang ito dito sa aming pabuhan. Kung nakikita nyo, yun ang aking mga pabo. At dito rin gumagawa si Yuyo Tami ng kanyang mga ginagawang pambot. Ayan. Ito po, nagre-repair po siya mga kapatid. Kung nakikita nyo po, ang pinakauna talagang masisira sa parte ng pambot
ay ito pong kanyang pinapalitan. Yung plywood po o tinatawag dito sa amin na parka. Bungbong o dingding ng pambot. Ayan. Ito po yun mga kapatid ang tinutukoy ko ito. Yan, natabas na po ni Yuyo. Yan. Ang pag-alis niyan mga kapatid, kung nakikita nyo kanina, ito po yung ikinakabit nila Papa. Doon sa pambot na fiber ang gamit. At sa ngayon, yung plywood naman ang pinapalitan ni Yuyo Tami. Kumbaga binaklas lang po mga kapatid. Yan, tapos lalagyan niya ng epoxy. Ang mahirap lang dito mga kapatid ay talagang kailangan ng matinding pag-analyze o sukat. Kasi pag once na tabas mo ito, mas mabuti pa yung may sobra kaysa short. Yun o, mas may pang sobra kaysa short. Kasi mga kapatid, naka-fix na po talaga ang guhit. Itong ginawang space dito para sa parka. Yan. At lilipat tayo dito sa kabila. Ayan, ako pong may dala ng yahong na yan o panaksan mga kapatid. Pinakain ko si Bulldog. Ayun ang aking Bulldog, malapit sa aking pabo. Yan si Bulldog. So yan po mga kapatid, tapos na pong pinalitan ni Yuyo Tami. At technique rin para sa inyo, sa dagdag kalaman ninyo mga kapatid, kung nakikita nyo, para pong gaspang yung kanyang ginamit na epoxy. Sa katunayan yan mga kapatid, kung nakikita nyo yung pino o kinaon ng lagari, nakay sample dyan sa kanang kinaon sa kuha nyo. Basta yung pino mga kapatid, yung for example, naglalagari tayo dito sa plywood or sa kahoy, yung mga kinakain, yun, yung mga kinain, ihahalo mo sa epoxy para maging ganito. Yan. Kung magtatanong po kayo bakit hinaluan ng pinong kahoy o yung dinaanan ng lagari, ang purpose po niyan mga kapatid, kano to unsay rason na nayo? Di muligti ang kuan ra kanang epoxy. Oh. Yun po ang ibig sabihin niya mga kapatid. Ganito kasi pag yung epoxy, pag inilagay mo dito sa kahoy, for example dito, pag mabilad sa init, yun, magkakaroon po siya ng crack. Hindi po kagaya ng ganito na may halong pino na kahoy o yung kinain ng lagari. Hindi po siya madaling mabibiak mga kapatid. Yan. Dagdag kaalaman po yan sa inyo mga kapatid. Pag kinapalan mo po yung epoxy na walang halo na kagaya nito, pag walang halo na kagaya nito, yung pino na kahoy, yun, kahit gaano pa yan kakapal, once na initan yan ng araw, wala po, hindi po siya titibay kasi mabibiak po. Kagaya nito, ito po ang example ng pagkabiak mga kapatid. Yan, kasi wala po yung halong pino na kahoy o sapal lang kahoy. Sapal lang kahoy na lang ang ating itatawag mga kapatid. Ganyan po ang mangyayari ito. Yan, kagaya nito, yan, mabibiak dahil sa init. Yan ganyan po ang mangyayari. Pero pag kagaya nito na mayroon po siyang halo na sapal lang kahoy, yan, talagang maniniwala tayo dyan kasi kagaya nito ni Yuyo Tami, yan po ang madalas nilang ginagawa. Kumbaga, nakuha po nila yan sa experience. Yan. Epoxy lang po talaga ang pinakagamit. May palitahay kay. Aw ka na, may palitang kinaraan. Tuksi. Imbis palita, tuksi sa mais.
Hindi kasi hugas lita eh. Mayroon palita o pambatak. Kay plain kay gagi yun. Kaya nana, pilitan na bito na sa kuan. Pero sa kagaya nito na surface mga kapatid, itong pagdidikitan ng plywood at saka kahoy, huwag niyo pong haluan ng sapal ng kahoy o yung dinaanan ng lagari. Kasi hindi po yun nakakatulong. Doon lang po sa part na talagang napakaraming epoxy ang yung ilalagay. Doon. Kasi yun po ang magbibig. Kumbaga sa prinsipyo ng hollow block, yun po ang magiging kabilya mga kapatid. Yun. Yung pino na sapal ng kahoy, yun po ang magiging parang kabilya. Pero epoxy kasi, maliit lang na porsyento ang ilalagay, hindi kagaya ng hollow block. Kaya yun ang nakakapagbibigay tibay sa epoxy. Diha na taman nga tuktok yun, kanipang usa. Kanang usa? At titingnan rin natin mga kapatid kung paano ang paglagay ng parka sa ganito. Mas madali po ang ganitong forma mga kapatid kasi diretso na lang ibabaon dito sa kanal ng Batchula. Yan na po mga kapatid, yan po ang pagdikit. Yan. Ang isang importante nga yung sinabi ko sa inyo mga kapatid na dapat hindi ma-short yung plywood mo. Kasi pag na-short yung plywood mo, tapakan o epoxy. Tapakan o epoxy short. Kagaya nito yan. Okay lang yan nga short mga kapatid kasi umabot naman siya sa anong tinatawag dito, sa kasko. Kasko po ito mga kapatid ha, ito kasko. Hindi po ito plywood. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung ginagawa nila Papa, yun plywood po ang banda rito. Yan. Ito kasko po talaga ito. Yan. Nahilis nagbinagno sa bus. Isa lang ibig sabihin yan mga kapatid. Kung bakit niya nilagyan dito ng yan, epoxy na may parang gansang-gansang, garas-garas, yung may halong ginabas, yung may halong ginabas na kahoy, yung makapal na mga kapatid, isa lang ibig sabihin nun. Kumbaga, short ng konti. Pero sa ginagawang paraan ng mga panday, yun nga, epoxy lang ang nagbibigay tibay. Kaya unsa to'y gamit sa epoxy yo og Y clearance? Kisa tuningan yo. Si tambal. Oh, tambal. Di kasod ang kuan. Di kasod ang epoxy og Y clearance. May na tambal. Wa kay kaduot sa konyo sa Batchula. Sa to ang plywood. So, kung nakikita nyo mga patid yan, yung mga parang clearance na yan, papakita ko po sa inyo yung mga clearance na yun mga kapatid, ito na po yun. Yan, yung nilagyan yan ng epoxy at mga ginabas. Yan. Kapag nalinisan na yan na gamitan niya ng liha, ang iba dyan kinukuha niya ng tigib, wala na yan. Pag napinturahan yan, wala na, parang bago.
Tingnan nyo. Diba napakapangit tingnan, oh. Yan. Kitang-kita na napakaluma na. Pero pag tiningnan mo dito sa kabila, yung napalitan na yung plywood, yan, parang bago na mga kapatid. Lalo na pag napinturahan yan. So, ayan na po. Yan po ang pag-repair. Hindi po ito pambot mga kapatid. Bangka di sagwa po ito. O, usay tawag sa ito ayo? Sakayan? O, sakayan po dito sa Bisaya mga kapatid. Sa Tagalog, bangka di sagwa. Yung gumagamit ng sagwa. Pero kahit ganito kalaki mga kapatid, lalo na napaka lapad naman ng kasko na ito, pwede po itong lagyan ng makina. Pero bangka di sagwa lang talaga ito. So ayan na. So ayan na mga kapatid, ang update dito sa kabila. Yan. Natapos na po. At dalawa itong ginawa nila mga kapatid. Yung isa, kinuha na po. Kasko po yun. Sing haba rin ito. At mahaba-haba lang ng kunti yung parka. Hindi tagog braso mo yun. Giduklok ang tumuya na yun. Ayan. Maganda na po tingnan mga kapatid. Cute. Cute to dyan sa batsula. Ay, nanggawas ko ko ano. Kani, masakto dyan yung uno. Gilap doon yun. Wala na may kaabot yun ko. Na-3-4 na na. Uno 3-4? Wala na ginay uno. Yan na po mga kapatid. Andito sa dulo. Yan. Tapos natin maikabit. At ganyang prinsipyo lang po talaga mga kapatid. Ang kaibahan lang ng pambot na ito mga kapatid ay hindi siya kasko. Yan. O dinaganay lo, asay kusog lo. Kasko o plywood. Kani kay veterano ni nga mangingisda. Asay mas kusog mudagan. Kapaw no, kapaw kay ni no. Ang duong ani kay dili no tugpa sa dagat. Kusog ni siya mudagan, malakas po itong tatakbo mga kapatid pag malaking makina ang ilagay. Pero butangan na po ni og 5 size city. Aw. Samot ka kusog. Malakas po ito kumpara sa kasko mga kapatid, pero ang diferensya lang nito mga kapatid, pag mayroong mga sakuna o emergency, mulugdang ni siya yo. Lutaw gyapon. Ang fiber ay mulugdang no? Mulugdang di gyapon no. Kaya namo gyapon yung hangin makuano mapundo. Ini katuwad niya. Gawas og ang iyang lunod kanang diri magtubod sa tuwan. Mga fiber na ang buno ko sa wala sulirang to ilaw di halo. Dagi sa ridan. Nay hangin sud. Mapundo na sudlan naghangin ko makonti di siya. Di masama ni inani bal. Wa mo kuanto. Wa mo. Wala ang liki. Ay, duyan mo ginagmahay. May saktong gilap doon. Ang kagmay lang. Gagmay kulo. Di sa ka magbeso og kuanan niya baw. Apil po diyaya. Lihay pa yaya. Pangging! Sakay ka pambot pangging? Uy! Kuyawa na ako. Yaman na ni bata di uy. Holo. Sayaw bi. So ayun na mga batid. Naipakita ko po sa inyo ang kaunting paggawa ng fiber na pambot at yung pagkumpuni
o pagpalit ng parka o bungbong ng pambot. Yun, yung doon sa kabila, yung malapit sa aking pabuhan. At sa mga bago pala at ngayon lang nagawi sa aking channel, sana'y huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button para ma-notify ka ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. Lagi niyo pong tandaan mga kapatid na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Lo! Kaway-kaway lo! Kitaan kasi magsuon sa gawas. Alright, hanggang sa muli mga kapatid. Bye-bye!